welcome guys sa panibagong video ulit natin. So ito na si Blue, shoot na natin siya. So nag-ride tayo dito sa Martesel, sa Marilaki. Dito tayo sa Martesel ngayon. So shoutout sa Martesio Bar and Cafe. So syempre unahin muna natin tong looks ni GSX-R. Ayan. Pag titignan mo siya, talagang ang pogi niya, no? So wala akong masabi. Mas type ko talaga to. Simula nung tumitingin ako ng motor, ito talaga yung hinahanap ko. Kasi gusto ko Suzuki. Dahil naka Skydrive ako, subok ko na matibay siya, no? So ayan. Yung design niya, ito pa tusok to, no? So yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos dito naman talagang paano siya, no? Patusok din na ganun. So racing talaga yung itsura niya, no? So natutuwa nga ako dahil pag may nakakatabi ako ng mga ibang rider, napapatingin, yung iba tatanungin, boss, ilang cc yan? Siyempre, nasagot ko, 150 lang. So, yun lang. Ganda ng body niya. Pagdating naman sa engine niya, no, ano siya, single cylinder na 4-stroke, 4-valve, liquid cooled, double overhead cam engine na fuel injected. Tapos liquid cooled na siya. So yung maximum power niya is 18.9 horsepower at 10,500 rpm. Tapos maximum torque niya 14 Nm at 9,000 rpm. Tapos yung fuel capacity naman niya is 11 liters, no? So pwede na kayong bumiyahe kung malayo. So hindi na kayo magpapagas. Tapos yung pipe niya is ano lang, no, stock pa, single exhaust pero dual tip. Tapos ang gearbox naman niya is 6-speed na manual transmission. Dito naman tayo sa suspension niya. So ito is naka normal pa rin na telescopic fork. Tapos dito naman sa rear is naka monoshock siya, no? So para naman sa mga nagtatanong kung abot ba nila to, abot na abot nyo to mga sir. Kasi ang seat height lang nito is 785 mm. Curb weight is 131 kilos. So napagaan lang din. Tapos maliit lang to kasi ang length lang nyo is 2020 mm. Tapos wheelbase na is 1300 mm, no? Tapos ground clearance na is ano lang 160 mm. So sa tires naman nito, bali nagpalit na ako ng tires, no? So ang tires nito ngayon sa harap is 100 by 90 by 17. Tapos sa likod naman 140 by 90 by 17. Tapos ang brakes naman niya is pareho naman na naka disc brake na. So puwad naman, no? So foam naman pero hindi siya ganun kalambot. Tapos dito naman sa pillion seat niya, medyo maliit lang yung pillion seat niya. So kung may angkas kayo, medyo maliit lang yung nauupuan niya, no? Pero pagka nakaupo ka naman, okay naman siya. Hindi naman masakit sa puwet. Dito naman sa panel gauge niya, digital na siya, no? So ito yung RPM niya, makikita yung RPM, yung speed nyo, tapos may clock din siya, gear indicator, fuel gauge. Tapos ito naman yung trip meter nyo. So ito makita yung trip, tapos yung kilometers per liter nyo, and yung auto.
Nilagyan ko na rin pala siya ng film, no? So para may protection siya. So dito naman sa left side, so dito meron siyang passing light. Tapos yung lights dyan, high, low. Tapos yung turn signal light and yung horn button. So dito naman sa right side, meron lang tayong kill switch. Tapos yung lights nya, meron siyang dim, park light. Then yung light nya on. Tapos ito naman yung ignition. One click. Sa lights naman nya, ito is naka LED na yung buong front nya, no? So ito yung park light nya. Tapos pagka nag low beam na kayo, ilaw yan. Tapos ito yung high beam. Pag nag-passing light naman kayo, siya. Yun yung passing light niya. Pogi, oh. Yan, so subukan naman natin siya i-test drive. So ride lang natin dito para malaman natin kung maganda ba yung suspension niya, maganda ba yung ride niya. Yung sasabi lang kung masakit ba sa likod pag naka-sports bike. So testing naman natin ngayon. At saka yung power niya. Sasabi nila lakas daw na itong motor na to. Ito daw yung R15 killer, sabi nila. Pero depende naman siguro sa driver din kung paano sila magmaneho. So pag-usapan muna natin yung riding position natin. So riding position is para sa akin pa ano siya, aggressive siya. So para sa mga beginner, medyo masakit siya sa braso. Siguro dahil hindi pa ako sanay sa ganitong bike. So hindi ko pa alam kung ano yung pinaka-comfortable na position ko, no? Tapos medyo masakit lang ng konti sa likod kasi nga nakayuko ka eh. So siguro makakuha ko rin yung tamang position ko. Sa pangalawa, dahil nga magaan siya, masarap ng dalhin, no? So ang dali lang niya iliko-liko. Siguro kung mga expert gagamit na ito, banking na sila, no? Pero sa tulad ko, hindi na tayo chill ride. So lastly, yung speed niya, no? Ito pinanagustuhan ko. Sarap ng gamitin, no? Pagka binigyan mo siya, bibirit talaga siya, no? So kaya siguro sinabi nila na ito yung R15 killer, sabi nila. Pero masasabi ko lang, gusto mo ng hataw, bibigyan ka talaga na itong bike na to. Guys, hanggang dito na yung video natin, no? So hindi na rin ako, medyo mainit na. So kita-kita tayo sa susunod na video. So kung nagustuhan yung video natin yun, pahit naman ng like dyan. Tapos kung may mga comments kayo, mga suggestion, comment down below lang or dun sa FB page ko. And kung gusto nyo pa ako samahan sa mga susunod na vlog natin, please subscribe.